Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang masamang ugali ng pamilyahan. At ngayon naman subaybayan natin ang ating bida kung ano ang kanyang gagawin upang masolusyonan ang kinakaharap na problema ng kanyang pamilya. Nang magpahinga sa bahay ng isang gabi, sumakay si Han Senador sa istasyon ng teleport at pumasok sa santuaryo ng Diyos sa umaga. Si Han Senador ay na-teleport sa kanyang silid sa bakal na sandata ng bakal. Kapag ang isa ay na-teleport sa santuaryo ng Diyos, ang isa ay lilito sa isang tiyak na silid na maa-access lamang sa kanya. Maliban kung pinahihintulutan ng may-ari, ang iba ay hindi makapasok sa silid. Bago matapos ang unang ebolusyon at pagpasok sa pangalawang santuaryo ng Diyos, ito ang tahanan ni Han Senador sa santuaryo ng Diyos. Ngayon si Han Senador ay walang kapangyarihan o impluensya. Ang tanging solusyon ay ang makabuo ng $2 milyong sa isang buwan kung nais niyang panatilihin ang bahay. Bagaman naramdaman niya na hindi patas, nang walang kapangyarihan, walang naiwan. $2 milyong ay isang napakalaking halaga para sa isang binata na natapos lamang ang pinagsamang sapilitang edukasyon. Noong nakaraan, si Han Senador ay hindi nakakuha ng 2 milyon sa isang taon, mag-isa sa isang buwan. Ngunit ngayon naiiba ang lahat. Sa katunayan, kung hindi pa niya niluto ang shell ng sagradong dugo na itim na beetle, ang shell lamang ay nagkakahalaga ng 1 o 2 milyon. Kahit na wala ang shell, mayroon pa rin siyang itim na kristal na maaaring gumawa ng mga nilalang na umunlad. Hanggat mayroon siya, 2 milyon ay wala. Sa pagtingin sa katawan ng primitive na Berding scaled na hayop sa lupa, nag-atubili si Han Senador ng ilang sandali bago ay cut ang mga piraso. Pagkatapos ay pinatuyo niya ang karne, ginawa ito sa karne ng baka at dinala ito kasama niya sa kanyang pack ng baywang. Dapat muna niyang mahuli ang isang nilalang bago niya magamit ang kristal upang gawin itong magbago at ipagpalit ang laman ng nagbago na nilalang para sa pera. Ngayon na ang Han Senador ay nagmamay-ari ng isang suit ng sagradong dugo hayop na sandata ng kaluluwa, maaari niyang pataasin ang kanyang laro at magsimulang manghuli ng mga primitive na nilalang sa halip na mga ordinaryong nilalang. Ang mga primitive na nilalang ay hindi nagkakahalaga ng marami, at mag-aaksaya siya ng isang araw na naghihintay para sa isang ordinaryong nilalang na umusbong sa isang primitive. Upang makabuo ng 2 milyon, kailangang magbenta si Han Senador ng hindi bababa sa isang mutant na nilalang. Ang mga primitive na nilalang ay karaniwang nakikita ng 12 kilometro mula sa bakal na sandata ng bakal. Si Han Senador ay hindi nang ahas na pumunta sa malayo bago, ngunit ngayon siya ay may sandata niya. Sa oras na ito, ang kanyang layunin ay hindi na isang tansol na may tansol na hayop, ang pinakamahina sa lahat ng mga primitive na nilalang, ngunit ang mabilis na mantis ay madalas na nakita sa Zephyr Valley. Bagaman ang isang primitive na nilalang, ang isang mabilis na mantis ay may isang marupok na katawan at madaling papatayin ng isang normal na halwang metal na dagger kung nasaksak sa isang mahina na lugar. Gayunpaman, ang isang mabilis na mantis ay napakabilis na ang mga ordinaryong tao ay hindi mapapanatili ito. At ang pares ng hakso na tulad ng forelegs ay madaling hatiin ang mga buto ng tao. Kapag tinamaan ng mga forelegs, ang isang tao ay malulutong kung hindi papatayin. Kaya kakaunti ang mga tao na pupunta upang manghuli ng nilalang na ito. Para kay Han Senador, gayunpaman, ang Swift Mantis ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Ito ay sa huli lamang ng isang primitive na nilalang, at walang paraan na mabubuksan nito ang kanyang sagradong dugo hayop na sandata ng kaluluwa. Kung hindi siya masaktan ng mantis, tiyak na maaari niyang patayin ito. Ang pinakamahalagang bagay ay na ang mga claws at mga pakpak ay pinutol, ang isang mabilis na mantis ay hindi na makikipag-away ngunit maaari pa ring mabuhay. Sa ganitong paraan, madaling maibalik ito ni Han Senador, panatilihin ito sa kanyang silid, at gamitin ang itim na kristal upang gawin itong umusbong sa nilalang mutant na nilalang bago niya ibenta ang laman nito. Siyempre, kung siya ay pumatay ng ilang mabilis na mantises at naging maswerte, maaari pa siyang makakuha ng isang kaluluwa ng hayop. Ang kaluluwa ng hayop ng isang mabilis na mantis ay nasa hugis ng isang matulin na talam, na kung saan ay isang mahabang sandang, isang uri ng sandata na si Han Senador ay pinagkadalubhasaan. Bagaman ang mabilis na talam ng jag ay isang primitive na armas ng kaluluwa ng hayop, ito ay ang matalim ng lahat ng mga primitive na armas, at maaari ring ihambing sa ilang mga armas ng kaluluwa ng mutant na hayop. Dahil sa panganib ng pangangaso ng matulin na mantises, kakaunti ang pupunta sa Zephyr Valley, at kahit nakakaunti ang nakakuha ng isang mabilis na talam na talam. Kung ang bihirang sandata ay ibebenta, nagkakahalaga ito ng higit sa 2 milyon. Kaya, kung si Han Senador ay maaaring puntos ng isang kaluluwa ng hayop ng isang mabilis na mantis, hindi na kailangang magbenta ng mutant na nilalang.
Ang mas malapit na Han Senador ay nakarating sa Zephyr Valley, ang mas kaunting mga tao na nakikita niya. Sa paligid ng lambak, walang aktibidad ng tao. Si Han Senador ay hindi naglakas loob na lumalim, kaya natagpuan niya ang isang nakatagong lugar at tinawag ang sagradong dugo na itim na hayop na kaluluwa upang masakop ang kanyang sarili sa gintong sandata. Huminga ng malalim, lumusot siya patungo sa Zephyr Valley. Si Han Senador ay hindi naglakas loob na pumunta ng napakabilis. Ang lambak ay natatakpan ng mga puno at ligaw na damo na kasing taas ng isang tao. Habang ang mga puno at damo ay lumubog sa hangin, mahirap makita ang anumang mabilis na mantis na maaaring magtago doon. Kahit na pansamantalang kawalang ingat ay maaaring humantong sa mga nasirang buto mula sa isang pag-atake ng mantis. Biglang may nakita si Han Senador na berde, halos isang talampakan ng haba, na nakadikit sa damo na parang dahon. Kung hindi niya titingnang mabuti, iisipin niyang bahagi ito ng damo at hinding-hindi niya akalain na isa itong matulin na mantis na maaaring hatiin ang bungo ng tao sa isang suntok. Ang pares ng parang karit at tallest na foreleg nito ay mas mahaba pa sa katawan nito. Madilim na berde ang kulay, ang mga forelegs ay natatakpan ng metal na kinang, at hindi katulad ng marupok na katawan nito. Ang tigas ng forelegs ay talagang maihahambing sa pinaka-advanced na alpha alloy. Maswerte si Han Senador na natagpuan niya ang matulin na mantis bago siya nito nakita. Papalapit dito, kinakalkula niya ang pinakamalapit na mapupuntahan niya bago siya napansin ng matulin na subang. Nang humigit kumulang 6 na talampakan ang layo niya mula sa matulin na mantis, hindi nang ahas si Han Senador na pumunta pa, sa takot na baka mawalan siya ng pagkakataong umatake sa pamamagitan ng palihim. Mahigpit na hawak ang punyal sa kanyang kamay, si Han Senador ay nagmamadaling lumabas sa damuhan at hiniwa ang mabilis at walang awa na baywang sa baywang ng mantis. Ngunit minamaliit pa rin ni Han Senador ang bilis at pagtugon ng matulin na mantis. Napansin nito ang presensya niya nang mabilis siyang lumabas. Bigla na lang itong bumangon sa himpapawid, lumilipad na may mga pakpak na kumalat patungo sa Han Senador sa isang tunay na mabilis na paggalaw. Tinaga na siya ng forelegs nito sa ulo bago pa man siya makapag-react. Walang kamalay-malay na umatras si Han Senador dahil sa gulat, ngunit ang mantis foreleg ay tumama pa rin sa kanyang ulo. Sa tunog ng pagbangga ng bakal, bahagyang discomfort lang ang naramdaman ni Han Senador na parang natama ng bato ang kanyang ulo. At walang kahit isang gasgas sa sandata ng kaluluwang sagradong dugo hayop. Puno ng labis na kaligayahan, sinamantala ni Han Senador ang pagkakataong hiwain ang manipis na baywang ng matulin na mantis sa kanyang harapan gamit ang isang mabangis na ulos. Ang matulin na mantis ay nahati sa dalawang bahagi, ang berdeng mantis na dugo ay tumalsik sa kanya ng basa sa buong. Walang pakialam si Han Senador at masayang nakinig sa kakaibang boses sa kanyang ulo. Primitive creature Swift Mantis killed. No beast soul gained. It the Swift Mantis to gain 0 to 10 primitive geno points randomly. Hinawakan ang kanyang helmet kung saan naputol ang matulin na mantis upang maramdaman na makinis pa rin ito, naisip ni Han Senador sa kanyang sarili sa Punanibik, haha, ang baluti ang lahat. Gamit ang aking baluti, kaya kung patayin ang kahit anong gusto kong patayin at walang sino man ang maaaring saktan ako. Hindi ako matatakot sa mga mutant na nilalang. Biglang lumakas ang loob ni Han Senador at tumigil sa pagtatago. Nagmarcha siya patungo sa Zephyr Valley at inalerto ang ilang matulin na mantis na umatake, ngunit hindi siya nito nagawang saktan sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang sandata. Sinamantala ni Han Senador ang pagkakataon na patayin silang lahat, bawat isa ay may isang saksak. Primitive creature Swift Mantis killed. No beast soul gained. It the Swift Mantis to gain 0 to 10 points randomly. Primitive creature Swift Mantis pinatay. Tuloy-tuloy na umalangaw-ngaw ang boses sa kanyang isipan na nakadagdag sa kanyang kilig. Sinaksak niya ang kanyang daan sa lambak at sunod-sunod na pumatay ng higit 20 mantis.